Mayong buntag natong tanan. Sa ato mga online viewers, mayong buntag usab nga subaybay mo kanamo uban karon nga buntag sa pagsimba via Facebook. But later on in this afternoon, you can also re-watch or even watch via YouTube. Kung wala pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, na button here, palihog lang ko og click para nga ma-direct mo every time mag-online ka o doon natin mga posting. Karon nga kabuntagon, March 2, the first Sunday of the month. So ako ang assignment ang pagdala sa pulong sa Ginoo. Busa ipadayon nako ang ako nga online series of messages about growing up in our salvation. Ang tanan na ba dinhi sa atong sanctuary luwas na? Amen ba? Tanan ba ta moingon nga pastor, anytime nga kuhaon ko sa Ginoo karon, excited ko nga moatubang sa kong buhay nga Dios. Amen? Sa tanan nga mga online viewers, kung dili pa kana para kanimo ready ka na matubang sa Ginoo, then kinahanglan nga ang una nimong buhaton mao ang pagkakat-on sa atong Ginoong Hesukristo nga namatay dito sa cross. Kay kung dili kini ako mensahe dili ni para kanimo. Kay ang atong hisgotan dili ta maghisgot og kaluwasan. Kung ikaw dili paluwas karon, kini nga mensahe lisod nimong pagabuhaton. Tungod kay para lang kini sa tanan nga naluwas na. Apan kung ikaw karon wala pa makasiguro sa imong adtuan, kung mungadto ka ba sa langit, siguruhan kay lahi ang atong requirements. Kung gusto ka ngadto sa langit, ang requirement nimo mao lamang ang pagkat-on sa kaluwasan base sa buhat ni Kristo dito sa cross. Apan kung ikaw luwas na, dili na isyo nimo ang langit. Dili na ka magbuol kung mamatay ka karon or ugma or hansakan ka sa LTO o gunting ka ng kutsilyo. No? Sikat kayo ang buhol sa atong mga LTO, may na lang kaning layas na sila. Pero wa ka kay baw basig mo balik atong ingnon nga persona non grata. Mauna ang advocates o advocacy karon sa mga tao. So bisan pag naigo ka sa kutsilyo, madamagan ka sa kalsada, nya mamatay ka, dili na isyu nato ang langit. Tungod kay kitang tanan nakabato na sa kaluwasan. Amen? Ug tungod kay luwas na ka, unya wa pa ta mga to sa langit, ang atong isyu, unsa may atong buhaton while waiting para sa langit? Mao na nga atong isgutan, growing up in your salvation. Luwas naman ta. So while waiting for the coming of Jesus, or maybe while waiting for our coming to Jesus, kay duha ra man gyud na. Mobalik na si Jesus karon, aran minduta. Ug di pa sa mobalik, basin ikaw ug ako mo'y mobalik ngadto sa Dios. So duha ra man na. So while waiting for the coming and for coming to heaven, kinahanglan ta mo grow up in our salvation. So, ang atong key verse na sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Dungan na nato sa pagbasa. Apil na nasa online, basahon nato ang verse kung makita ninyo sa gamay nga TV sa inyong mga cellphones. All together, go! Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. And this is 1 Peter chapter 2 verse 2. Mao ni kanunay nato nga ipakita nga bersikulo pagpamatuod nga si Pedro gusto nga mapariha ta sa bata, maski dagko na ta, pero si Pedro gusto nga sama sa bata nga muhilak kung walay milk, ingon anak sa natong bation. So matag Domingo, muhilak ang bata
Kay di makaadto sa Sunday school, mao na ang ginikanan, mapugos na lang mga to simbahan. Kay ang bata niya, sige naghilak kay mo attend sa Sunday school. So nindot ang bata, gusto mo Sunday school. Pero ang mamagpapa, natulog pa. Manang usahay, o dili kanunay, malayta sa atong pagsimba. Bato-bato sa langit, sila ray tamaan ang mga nalay. Last Sunday, the first Sunday of February 2, karon March 2 na, ang ato nga gisgutan na nata sa part 3 atong miaging Domingo. O niya, nagahisgot na ta sa practical tests. Dunay tulo ka practical tests nga atong tan-awon kung tinuod ba gyud nga ning tubo ta sa atong pagka-niluwas. If indeed we have grown up in our salvation. So last month, last Sunday, last month, gahisgot ta sa unang practical tests. If indeed we grow up in our salvation. Unsa ganitong practical test number 1? Unsa to? Nalimot ta? What was the practical test number 1 last month? Keeping the Lord's Day. Nara sa ubos. Akong ibutang sa ubos aron makalimot mo. Nga mauday na ang atong unang practical test. Kung tinuod nga ikaw ni tubo sa imong pagkaluwas, you will keep the Lord's Day holy. Na atong gisgutan sa maning the Lord's Day is guta o Sabbath principle. Sa atong ginaingon, ang Sabbath dili bot pasabot Sabado. Kaya ang Sabbath, ang iyang meaning, rest, pahulay. Para mga tao karon na mahulay, dili mo mata kay Domingo man. Manang mo pahulay sa ako pastor, kay grabe akong trabaho, Lunes hangtod Sabado. Manang Domingo nagyud ko taas-taas akong tulog. Ingon bitaw ka nga Sabbath means rests. So nagpahulay ko pastor. O, sige, nigmatanin mo, maglabak ka, maglimpyo ka, hangtod tama nga gabi kay ugma magtrabaho na sad ka. But the Lord says the rest day should be for the Lord. That in a certain week there is a day in that week that is for the Lord. So, para nato, kaya nagsugod tag trabaho Lunes, anos aman ka mo end up in the 7th day sa Domingo. Ang uban, ilang kang ingnon, mo na, kanang gasimbang Domingo, mga anti-Kristo. Ang tinuod rag yung ito'y papahulay sa Badura. Kaya tanawa imong kalendaryo, Ipha, first day of the week, Sunday. The 7th day of the week, Saturday. So kung kining kalendaryo ang ato, Sabado yun na. So kung di mo magsimbag Sabado, antikristo mo. Maunay resulta sa mubo na kaalam. Mutanaw sa kalendaryo, anharataman iyang kaalam. Kanang kalendaryo ha, wala pa na mahitabo sa panahon nga nagahisgot ang pulong sa Ginoo ikapito kaadlaw. Manang nga tarunga ang imuhang kaalam mahitungod sa pulo nga rest day. Nga naman kita, namantas Domingo, nagsugod tag trabaho o Lunes. So kung nagsugod tag trabaho Lunes, mingon ng Ginoo, ikapito mo pahulay. Ang ato ikapito, Domingo. So lahi ko no, trabaho ka, sugod Domingo, to kas Kapitol. Abli ba ang Kapitol? Nabi pandiklak dito ini ka Domingo? Diyan mo, even the City Hall, even your private companies. So mana nga ang klaro, kung naman ka sa mga trabaho na medyo wa kay day off of Domingo, kay day off nimo Lunes or Martes, you should allot that day off for the Lord. So may buhaton, naman tayo online. So pahulay ka, makakag maybe alas 10, simba ka, ikaw ka, ato sa atong Facebook or sa atong YouTube.
You worship the Lord. Wa man kay mahimo nga man kasimbahan. Way simba Lunes, Domingo ra nga atong simba. So you worship the Lord. Wa kay mahimo niya na kay imong day of the man Domingo. So manang nakanindot ka doon na tayo online. So I hope it is very clear last Sunday that as an indicator that we grow up in our salvation, we kept the Lord's Day holy, not for us, but for the Lord. Now, today, March 2 would be our part number 4. Kung sa may atong buhaton sa March 2, part number 4, let's go to the second practical test, which is giving the Lord's money. Dili imong kwarta akong hisgutan karon. Ang atong hisgutan, ang kwarta nga iya sa Dios. Napi kwartang Ginoo? Na ba si bangko? Na ba si kolektor nga mangayo og kwarta? Para asa man sa Ginoo ang kwarta? Kasi may tag-iyas tibuok kalibutan. Nanginahanglan ba ang Dios og kwarta? Kaya usahay man atong una-una nga magsolisita, mangita ka og limositaw ko kay para sa simbahan, para ni sa Ginoo. Kaluoy ba imong Ginoo nagpakilimos man? Kaya usay sa atong mentality, ang Ginoo diya may kwarta mo nang mangayo ta. Oy, hatag na mo sa inyong tithes and offering, oy. Kay wa may kwarta ang Ginoo na hudta na wa pay sweldo. Ato na siyang tanaw na dili na mao o dili na tinuod. Ang Ginoo tag-iya siya sa tibuok kalibutan, pati na imong kinabuhi, pati na imong gitrabahoan, pati na imong income. Ang ato lang isgutan, asa sa parte sa kwarta nga iya sa Dios. Manang ang atong kanahon, focus na to karon is giving the Lord's money. Ihatag nato ang kwarta sa Ginoo. Asa man ang kwarta sa Ginoo? Nabi kwarta ang Ginoo gibili nako kaya akong ihatag niya. We will now understand what was the giving in the Old Testament and the giving in the New Testament. And we will not end up this sermon without looking at the practical application for us today, since the Bible has been written 2,000 years ago, more than 2,000 years ago, for today on sa may ato practical applications. Let's start. Unang-una ito pagtanaw ang pulong tithe under grace before the law. So, ang kwarta sa Diyos, ang tawag niya na tithes or a tithe. Ato sa nang tanaw isa-isa sa kadaghan ng mga references nga akong nakita, naglisod ko kung saan ako pag-squeeze nga 30 to 40 minutes nga message of all the passages of the scriptures, of all the principles and the guidelines and steps. So, ato lang ta sa pinaka-simple. Naay tithe nga ubos sa grasya nga wa pa ang balaod. By the way, para klaro nato, ang atong mind duhara ang sides. Two sides of our thinking this morning, even our online viewers. The one side is under law, and the other side is under grace. Tanaw nato ang kwarta sa Ginoo nga ang term gamit is tithe, which is 10%. Hindi na ako na i-discuss ninyo unsa ng tithes. Kaya kabalo naman ta, di ba? Kato lang mga dili pa Christians o wala gahatag pa og tithes, wa to sila kahibalo unsa ang tithes. Pero kita nga naluwas na nakabalo ta unsa ning tithes. So katuwa pa kabalo, ay mo kabalaka kay wa mo kabalo. Narabay giingon nga the ignorance of the law excuses no one. Muna kasagaling isulti sa akong anak nga criminologist. Excuses of the law ay ignorance of the law excuses no one. So, manay balaod sa Pilipinas. Ug ato ka sa balaod sa Dios, wala po paritasan nga prinsipyo, no? So, first side, you think about the law. May kag balaod,
Mubulabag ka sa balaod, ato ta Supreme Court. Mananahitabo karon. Nagkapuliki ang Supreme Court sa pag-atubang sa daghang mga cases filed. Na kinahanglan na tanawon sa Supreme Court kay national security man ang iyahang itumbok. So dili tanan kanang kaaway mo, na may nga at ta Supreme Court ron. Dili na kagdon sa Supreme Court kay dili na national in scope. Dili endanger ang nasod nato ang adto ra na sa lower court. So tungod sa daghang mga mangitabo nato karon, isgutan naman yun kay election naman hapit, nagkapuliki ang atong Supreme Court. Pon ang ipanghimo sa mga branches, the co-equal branches of the Supreme Court are in line and in conformity with the Philippine Constitution. Paglabag na siya, manubag, manang balaod. So tanaw na itong balaod, kung mulabag ka sa balaod, manubag. In the other side, about grace. Grasya. Unsa nang grasya? Why sanction? Unsa ning grasya? Hatag, wa kay himuon. Why requirements? Why obligation? Kay grasya na siya. So, man itong sabot ha? Balaod, grasya. Sugda nato ang kwarta sa Ginoo, sa grasya, wala pa ang balaod. Genesis chapter 14, beginning verse 17 to 20, the New NIV says, After Abram returned from defeating Kedorlaomer, and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Shaveh, that is the king's valley. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, Creator of heaven and earth. And blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand. What was the response of Abram? Then Abram gave him a tenth of everything. Kini nga passage of the scripture in the first book of our Bible, mao na gitawag nato the first mention of tithe. Wala pay balaod. Kaya nga no, panahon pa ni Abraham. Ang balaod, gihatag panahon ni Moses. So mao nang ang tithe na mention una sa panahon ni Abraham. And in the time of Abraham, mao ang grace before the law. So ingon si Genesis, which is written by Moses, then Abram gave him a tenth of everything. Tungod sa daghan nga nakuha ni Abraham, resulta sa iyang pakig-away. Ning daog siya sa pag-away sa mga hari sa ubang nasod, gidala niya ang tanan nga mga wealth out of the defeated nations. Gitapo siya ni Melchizedek o gi-bless si Abram. Pag humanag-bless ni Melchizedek ni Abram, in return, the Word of God says, Abram gave 10 of everything. Unsa man na siyang 10, that is 10% of the wealth possessed by Abram. So the principle nga ito makita sa 10, dili ka mohatag kung wala ka. And that is tithing under grace. Wa man mohatag si Abram tungod kay wa mohatag si Abram aron siya panalanginan. Di ba? Tarawang bersikulo. Ning hatag si Abram tungod kay daghan siya o panalangin. So under grace, we give to God because God has given us so much. Manang kung mahatag ka kung naa. Kung wa ka dyan mo, ayaw ka hatag. Pastor, nag-pledge man sila, ako kay wa man dyan ko dyan mo. Ayaw ka pledge. Kung mahatag man ka, wa man ka. Pero pastor, nalagi daghang naa nga, dili mo hatag. Problema na nila.
Wala na sila kasabot. Maulagi ko, pastor, sayang, daghan mo ta, pero di man mo hatag, mga inot man. So, bilagod. Wala na sila kasabot ato sa malihan. Padayon sa tayo. That was the first mention. The second mention in the Bible about tithes is in the time of Jacob. Di ba kinsay anak ni Abraham? Our forefathers, tulo sila ka forefathers. Abraham, nanganak ni Isaac. Si Isaac, nanganak ni Jacob. So, kining tulo, si Abraham, si Isaac, ug si Jacob, mao ni ang tulo ka patriarchs na kalingaw i-mention sa tibuok Bible. Mayon sila, we pray and we remember our forefathers, the God, you are the Lord, our God, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Kining tulo, balik-balik ni sila, kay mao ni atong mga patriarchs. So Genesis 28:20-22 says, Then Jacob made a vow saying, If God will be with me and keep me in this way that I am going, and give me bread to eat and clothing to put on, so that I came back or come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God, and of all that you gave me, I will surely give a tenth to you. Second mention in the Bible, yan si Jacob. Kung imo ning ihatag nako tanan, sa tanan imong gihatag nako, muhatag ko og 10%. So, that is grace before the law. So, panalanginan ka, una, sa tanang panalangin imong nadawat, the 10th of your wealth should go back to the Lord, for it is holy unto the Lord. Kuha na to? So, manay grasya. Dili ka muhatag aron ka panalanginan. Balik. Natanawan sa dato karon. Ang tithe under the law. Grasya man to. Karon, unsa man ning tithe under the law? Naanay balaod nga gihatag sa wala pa moabot ang grasya sa panahon ni Kristo. Sige. Under the law, the tithing is commanded according to Leviticus 27 verse 30, if you have your Bibles with you. A tithe of everything from the land belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Pag-abot ni Moses, gitagaan si Moses og balaod sa Dios. Moses, ingna ang mga tao, kinahanglan sila mohatag og tithes. O kanang nga tithes is holy to me. So kung ang kwarta sa Dios nga tithe under the law is holy, na iya na sa Ginoo na imong kuhaon. Ang sa may gingon, na sa Malakay 3:8-10, nangawat ka sa Dios. Mao na nga kumukota sa Malakay 3, chapter 3, we are thinking nga mga kawatan, nga mga membro. Nga naman, wa manghatag og tithes. Kung basahon nimo chapter 3, unsa may penalty and the punishment sa mga kawatan. Balik ko na. Unsay punishment, unsa may penalty sa mga kawatan. Isa ni kawatan, pastor, ang di mohatag og tithes. So kita po na, pastor, ay, wala ba ko hatag og tithes sa Domingo ha? Uy, bahala ka di ha, wag ko'y lapot nimo. You and your God, if you are under the law, nanatas balaod ha, namanatas sa grace. Nanatas balaod. Leviticus 27:30 says, ang 10% is holy unto the Lord. Mana nga, ipahatag. Tanang mga Levites, naara din ha, Numbers 18:21-24, gahisgot, mahitungod sa tithes, nga ihatag sa mga Levites. Nga naman, ipahatag man sa mga Levites, di man ihatag nako. Because the 12 tribes, the 12 sons of Jacob, usa nila kaanak,
kinahanglan magserbisyo sa simbahan. Ay, dili simbahan sa una. Sa templo. Ang mga pari naa sa templo. O kini mga pari, kaliwat ni Aaron. Mao ni usa sa anak ni Jacob nga dapat walay labot sa pagbahin sa Israel. Dapat ang Israel bahinon ka 12, kay 12 ang anak. Wala may labot ang mga Levites. Nga naman, oy mga Levites, yun ang Ginoo, adto ramos templo magpuyo. Kunya Lord, wa mami pagkaon, wa mami yuta, wa mami negosyo. Ano ang Ginoo? Moses igna ang 11 ka mga tribo. Muhatag silang tithes. Asa? Sa simbahan. Para asa man na? Ginoo. Para na sa mga tao na nasa sulod sa simbahan. Kung yan, iyon yan siya. Dunay tulog ka klase nga tithes. Kung under ka sa balaod, remember these three. Number 1, Levitical tithes. In Numbers 18:21 to 24, nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga ang mga 11 ka mga tribo ng mga Hudyo muhatag og tithes para sa Levitical tithes para sa mga pari nga nagpuyo sa simbahan nga jamoy trabaho. Manang usahay ngayon ta, ang tithes, kining tithes na para na ni pastor, di na para sa building, di na para sa kuryente. Tithes ng pastor na, so kung sa ingat ng tithes, kung pastor na ka na. Ganun na may yung thinking. Because they think under sila sa law. So kung hunahuna ka karon nga under ka sa balaod, mauna ang imong buhaton, ninghatag nimo sa tithes, ako una. Number 2, the kind of tithes. Festival tithe. In Deuteronomy 14:22 to 27, para asa ni nga festival tithe? Para ni sa celebration. Festival gani. Kato pa, once a year, ang mga Hudyo mag-celebrate o giingnan sila sa Dios, you give tithes for that celebration. Sa ato po, mura o anniversary. Itong celebration. So mag-amot ta para sa itong anniversary. Muna po tayo Hudyo din, natay festival tithe. Tagpila kada pamilya, tag 1,000 kada family. Ayaw kasuko. Kay, kung ito tas balaod ba ya? Festival tithes ni. Ini atong anniversary. Oh, may gani, kaya wala ta sa balaod. Pero o na lang tagtaon. Kaya daghang mga tao, naganauna, na dapat muhatag ka kay ato ng church anniversary. O niya, membro ka ng simbahan. Dapat muhatag ka. Di ka muhatag, di na ka panalanginan. O, mana sa thinking sa festival tithe. Ikatulog ang klase ng tithe. Tithes para sa mga pobre. In Deuteronomy chapter 14, 28 to 29. Kada tulog ka tuig, maghatag og tithes ang mga Israelita para itabang sa mga pobre. Napay pobre ani? Kasi pobre ani. I think walay pobre nga membro ani sa City City. Oy, mga dato ta. Amen? Ang di mo yung amen, pobre. Walay pobre sa City City. Nga no? We are blessed and highly favored. Pero nga maghatag ng ta, pastor? Para mo tabang ta sa mga pobre. Iyon ay membro. Da, pobre gani po ko. Ano naman ko tabangan? Case in point, OCC. Salamat ka nga dinhi ang OCC for 4 days nga na gamit sa itong simbahan. Kung niya, itagaan ko tag-offering. Salamat sa Piloniana. Wa man ko nagtuong na tagaan tag-offering. Pero the offering is more than enough to pay off our 1-month electricity bill. Imagine ka nga niya. So, ang mga tao, maguna-una nga nang hatag mga nitas gawas, nga ako di magutagaan. Nang usahay, ma-pressure sad ko nga. Dito natin mga bata din sa kuan, sa simbahan, o pagkadawat. Pagkaan po na to. Are they poor? Dili naman po. Ano ang tagaan man? Nangatay mentalidad. Kita sa unahon, ayaw na itong gawas. It's 11 o'clock.
Oh, na 11 na ba? Sige, padayon ka. So, para sa day ang tithes sa panahon sa mga Israelita. Itawag ni siya nga national tax systems for Israel. Kung saan pagpadagan sa Israel, pinagi sa tithes. Wala pa man to'y BIR sa unang panahon. So, kini nga tithes, money gamiton para sa ikinahanglan sa tibuok nasod sa Israel. So, nakita ninyo na siya. So, ingon ta, may balaod o naay grasya. In the Old Testament, kung imong tanawon, ang tithing niya, duha. Under the law and under grace. Pila ba katuig ang gintang sa grace o sa balaod in the Old Testament talking about tithes or tithing. Mingon si Galatians chapter 3 verse 17. Mingon si Pablo sa verse 17. What I mean is this, the law introduced 430 years later does not set aside the covenant previously established by God and thus do away with the promise. For if the inheritance depends on the law, then it no longer depends on the promise, but God in His grace gave it to Abraham through a promise. 430 years ang gintang gikan sa kang Abraham ngadto kang Moses. Abraham stands for the grace of God, the promise of God. Moses stands for the law given by God to His people. So, mana nga in the Old Testament, ang tithes na anadi ay maski wala pa'y balaraw. So, para nato sa church, tithe under the new covenant of grace. Pastor, di naman ka under the law. Under grace naman ta karon. So, unsa may atong stand? Ang uban maingon, ingon mas pastor wa may tithe. So, ayaw naghisgot og tithes, pastor. Ano ba kay ipamutang atong envelope sa kilid? Suwat ra ba na nimo? Imo pag yung Excel para makahibaw og pila ang tithes ang tawhana sa dun sa nang buwan. 15 mga tao nga wa ka tithes. Hoy, ako ra gyud na og ang treasurer na kahibaw na sa wa ka tithes. Pero dili ko mo kwento, ikaw kay tithes, ikaw ng tithes ka, kamo nakahibalo ko ng hatag mamog sa dili. So, mas may atong stand na pastor. Well, number one, in the Old Testament, duha man ta klase nga tithes, before the law and within the law. Nya karon, na naman ta sa New Testament, pastor, New Covenant of Grace. Unsa na may nahitabo nato? Of course, Jesus came in order to fulfill the law. Memorize ng Mark 5:17. Minganhi si Jesus aron sa pagtuman sa balaod. Mauna nga kung tarungon ninyong basa ang Hebrews chapter 7 verse 12, gahisgot ni siya about priesthood. Kinsa gani ang ika-12 nga tribo sa Israel or anak ni Jacob nga walay inheritance kay naara sila sa simbahan o nahimo silang pari? Si Aaron. Levites. Ang mga Levites, kaliwat ni Levi, nga anak ni Jacob, walay inheritance, kituwa sila sa simbahan. Ang tawag nila, Levites, Levitical priesthood. Ang pinakauna, na pinakataas na pari sa mga Levites, si Aaron. Therefore, si Aaron, gitawag na sa karoon, Aaron, Levitical priesthood. Ang pangutana, si Jesus, diin man siya gikan kang Levites ba? Kang Levi? Aron mahimo siyang descendant sa Aaronic priesthood or Levitical priesthood? The history says, dili. Asa gikan si Jesus Christ? Ni Levi ba?
Ang tawag sa Levites or Levitical priesthood? Dili sang gikan ni Judah. Si Jesus kaliwat ni Judah. Mo nang gitawag sa the Lion of Judah. Ingon si Manang Erlita, kinsa man ang leon nga gikan sa Judah, pastor. Wala pas man Erlita ani maglibak as pastor ay. Hinumdam mo ko Manang Erlita kung may natag the Lion of Judah. Nangutan naman si Manang pastor, kinsa man ang leon gikan sa Judah? Ano mo kanta man tag Lion of Judah? Tungod kay si Jesus gikan sa lineage ni Judah. O nahimo si Jesus nga high priest. Na naman po yung usa ka high priest dire, nga Levitical priest. Una si Jesus nahimo siyang high priest of the Most High. Duha na ang lineage. Mao na nga Hebrews means siya. When the priesthood is changed, the law must be changed also. So, giputol ni Jesus ang Aaronic priesthood. Wala na. Levitical priesthood. Wala na. Kinsa nga priesthood? Iyan na ni Jesus. Jesus fulfilled the Levitical priesthood. Mao na nga ang Old Covenant tithing is fulfilled at the cross. Mao na ang atong preaching, ang atong teaching is based on the finished work of Jesus Christ. Mao na ang atong giving of tithe is now based on grace and not obligation. Ang sama na yung obligation. Hindi ka mga taong tithes, wala ka trabaho uma. Di ka mga taong tithes, way isda sa imong panagat. Di ka mga taong tithes, dulon ang mukaon sa imong humay. Ang imong mga saging, gi-utiki. Ang sana ka na gibugtok. O niya, masakiton ka. Mao na kay wa ka naghatag og tithes. You did not fulfill your obligation because you think you're under the law. Pero kung naghunahuna ka na hindi fulfill ni Jesus, we are free from the law. So, unsa may mga prinsipyo sa New Covenant tithe giving? Number 1, if you take a look at 2 Corinthians 9:6-7, it talks about that God loves a cheerful giver. Gihigugma sa Diyos ang mga malipayong mo hatag. Uy, hatag ka, oy, kay kuwan na ba ka? Masa na ilis sa course? Kanang tunglohon na ba ka? Mana nga, nagkasakit ka, kaya huwag ka matag-tides. Hatag-tides, diba? Wala kayo sakit. Hatag-tides, diba? Nindot yung negosyo. Obligation. Pero ngayon sa atong grace, ang ato, na harong sa Diyos, it's no longer an obligation. Malipayon kang muhatag, then ang Diyos sa malipay ka naghatag. 1 Corinthians 16:2, tithe giving should be proportionately and regularly. Anos aman, ingon si Corinthians 16:2, and every first day of the week, of every week, in keeping with their income. Si Pablo nang yun niya na. So, prinsipyo number 1, hatag ka ng malipayon, dili pugos. Number 2, muhatag ka base sa atong income. Kung yung income, 10,000 ra a month, 1,000 ra hatag si Ginoo. Pero kung muhatag ka more than 1,000, why problema? Pero kung muhatag ka below 1,000, siguro problema. Nga naman, Pastor, 500 na rin nabilin sa akong payroll. Sana? Net pay. Saan ko baga tawag tithes? The problem does not lie on God. The problem lies on you. Sa may examples, like for example, in Acts chapter 2, 44-45, 45, 'Ano sa gihimo sa mga early church members? 'Di ba? Gingon nila, "Ikaw, Pastor, ikaw, Pastor, ikaw, 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 ikaw
Pag naidahang tao, gikan sa laing mga nasod, ningadto sa Jerusalem, tungod kay gibubo sa Dios ang balang espiritu, ug nagwali si Peter, ug 3,000 ang mga tao na luwas, ug ang 3,000 nagbalay-balay sila didto. They are doing the four things. Unsa man siya? Following the apostles' teaching, fellowship, breaking of bread, and to prayers. Kada balay, kada adlaw. So, mga tao bisita, so may pagkaon ng wani. Ingon ang Biblia, katong naidaghan, nanghatag og daghan. Katong wala, gitagaan. But remember, the book of Acts says, it is better to give than to receive. So, kung ikaw karon hinatagan, dili ka blessed. Pero kung ikaw naghatag, ikaw maoy blessed. Ang usahay, masuko ko tal, mabugot-bugot, sige na kong hatag. Mortuary. Karong panahon na tulog ang buong namatay. 300 na pala akong mataga, 450 ang si Pastor. Saan naman ikoy? Sige, gusto ka ikaw tagaan? Ito lang ko. Saya manggod, mabugot-bugot, kita yung hatag. Pero the Bible says, blessed are the ones who gives than those who receives. Asa man ka? Gusto kang panalangin? Hatag. Prinsipyo mo lang. Yung hatag ka, panalanginan ka. Kung ikaw nagdawat, diyan mo'y panalangin. Ay, hindi kung nagdawat, pastor, panalangin man eh. O niya, kung wala yung hatag, diyan mo na kayo panalangin. Pero sila nga naghatag, dili mahutan sa panalangin. Kung sa may ato example in the Old Testament, katong babae nga balo, usa na lang ang anak, usa na lang kakungkom ang flour. May gisugo sa Diyos si Elijah. Ato ditong balay, kinapay sa kakungkom nga bread. Ingna tong babae nga, unahon kag pagpakaon. Kung sa resort, ngayon babae, kung sa man ka, laki kang dako, ako babae, unya usa na lang kakungkom na bilin sa flour, last na lang ni, inikarot ani, mamatay na niya sa akong anak. Pero ingon man ka, sige na lang, luto na siya. Murag na ay, dili unta, pero sige na lang. Sa mo, sa Ginoo. When the Lord causes your heart to give, you will be blessed indeed. Wa na horot ang flour, wa na horot ang oil, may survive siya sa kinatibuk-an na famine. So, under grace, tithe giving is spirit-led, joyful, and sacrificial. Kung gusto ka panalangin, nilaghan, better to give than to receive. Kung sa may akong i-give, Lord, ano na kinasa kaunan niya? Ay ka mahatag. So, our practical applications. Kaya mo mag itong theory. So, may answer itong practical applications number 1. Pumahatag ka, proportionate. Pila gani ang proportionate ng pangayo na kwarta sa Ginoo is only 10%. If your salary is 100,000, 10% is just the proportionate that God owns. Kung dili na ito gamiton, ihatag na natin sa Diyos. Ano na pobre yung Diyos? Dili. Iyaha mo guna. Iyaha mo guna ako. Ihatag na simbahan. Bahala na simbahan sa una niya. Ayaw ko tangi o kanang hook pa na pamito. PC. Tithes. For roof. Tithes. For electric fan. Na may higit na kaningon na. Bato-bato sa langit, kamuray tamaan na nahawak na labot. When you give your tithes, give it here. And let God give the wisdom for the officers of this church on how to wisely manage our tithes. Number 2, let us give it regularly and systematically. Sabot pasabot og regularly. Yung si Pablo, kada semana, wala ka income. Napasok ako income 15-30 raman, di, ayaw ng kada semana, kanturang kada 15 katapusan. Muna paghuhat sa Pastor Edwin ha, kaya wapay 15. Atong tithes karon gamay pa, kaya atong kasagaran mga membro,
15 katapusan. Talagsaran ng why 15 katapusan kay weekly ang sweldo. Kung saan man ang systematically, but pasabot, it becomes your lifestyle. Every time you have an income, automatic. Para ni sa Ginoo, so na ito sobriha, kaya para ni sa Ginoo. Wa na tayo kwarta, bahala ko tayo kwarta, kaya hindi na ato, hindi na tayo labtan. If your mind says, dili ni ako may ihatag sa Ginoo, that is systematic in your minds. Pero kung orason pa kasabot ito ang Ginoo, o tayo kwarta, kasabot ito ang Ginoo, nga naglisod ka. Systematic po na, hindi ka mahatag. Bahala ka na niya. Basta kay ako, nasulti ko sa tinuod base sa pulong sa Ginoo. Katulong. Give cheerfully and willingly. Ayaw nang napugos ka, nagwali mo sa pastor of tithes, hatag na lang ko, ayaw hatag. Ano? What di panalangin mo kung magbagot-bot ka mo hatag. Napugos ka hatag of 10%, kaya nagwali si pastor, ay, kung marataman, sunod adlaw, dibawa na na. Tell me, if it is not true. Kung mapugos naghatag of tithes, kaya giwalihan ka ni pastor, gitudloan ka ni pastor, 2 days or 2 weeks after, I tell you, you will not give. Why? Because it does not and has not been part of our systems of giving. Second to the last, why we give? We give for the kingdom purposes. Naman tayo pastor, isuportaan. Dapat tayo gatero panahuman. Dapat tayo raise. Ako nahula, kung ka ng 100 ito na ito. Kaya hanatang senior citizen. In 2 years time, senior na po ko. Kinahalan tao 100 para sa atong stairs. So, insay Mandex maybe, you know that, how much it costs. Ang kuno na ko nga, mara ba man nagtuo kayo atong dati sa pikas. Why not, aris at sa 100, kaya medyo daghan ng senior citizen. Sinang inday mo saka, lubot niya mo saka, anak at lisod. Kung ako, ilabot pag senior, lisod, si Dema, lisod, no? Then, maybe we can realign our priorities. 100 is good. So why give? Because we need to do this and to do that. And lastly, in Philippians chapter 4, verse 19, if you give, remember, we can do all things because it is Christ that strengthens us. And that God will supply all our needs. Nakikinanglanon? Ay, kabulaw ka. Ang Diyos niya na may atong at supply. Lord, gusto ko muhatag para sa 100. O pamangkoy panalangin. Pagkulat, panalaginan ka sa Diyos. Ang imong desire to give will be fulfilled at the time that God will bless you so much. Sa atong conclusion natin, number 1, we learn that tithe giving is one of the tests of our spiritual growth. Kung inot ka pa, kung imo pang gigamit ang kwarta sa Ginoo for your own good and benefit, you're still a baby. And you need to grow in your understanding about tithing. And you know what? One of the first indicator that you are growing in God, in Christ, is when you give. Number 2, we learned that the old covenant tithing was law-based. However, the new covenant giving is grace-based. Law-based tungod kay muhatag ka, aron kang hatagan. Yung nabitaw kanta din nga, hatag, aron paghahatagan, mo na kanta under the law. Kung under ka sa balaod, kantahan na. Kaya ma-pressure ka. You will be pressured to give so that God will give it to you. So ato ng kantahon, kanta na sa mga under sa balaod. Kung under ka sa grasya, no obligations costs. Because it is the primary obligation of God to bless you
as He promises, even at the time of Abraham. Third, maturity in faith includes generous and sacrificial giving. Doon natay box din ha. Imo explain the stories mo niya on sa nga box. But we all know this bigger box here, other than our tithes and offering. The question that we need to leave before we end is this. Are we growing in our salvation through tithe giving? Ikaw rin katubangan na iso. Kung makonsensya man ka, because God is talking to you, talking to me. So ngayon ito, try it. If God really is true in His promise, that if you receive many blessings according to Jacob, we promise Lord to give it back to you. Let us pray. Father God, salamat